Ang 18 taong gulang na dalagang si Rosana ay isa sa pinakamagandang babae na nakatira sa liblib na baryo ng Panagsay. Hiwalay ang kanyang mga magulang na sina Aling Amalia at Mang Seryo na pareho ng may sari-sariling pamilya. Kaya't lumaki ang dalaga sa pangangalaga naman ng kanyang Lola Esther na edad 65 taong gulang. Isang mahusay na albularyang antingera sa kanilang lugar. Meron siyang mabait na kaibigan, si Daniel, na 20 taong gulang at ulila naman sa mga magulang. Palagi niya itong kasama, lalo na kapag manghuhuli sila ng isdang palos sa abandonadong palaisdaan na may malapit naman sa palayan ng pinakamayamang si Don Gesmundo. Kahit na pinagbabawalan sila ng matanda, ay tumatakas pa rin sila para manghuli ng mga isda na ibinibenta naman nila sa palengke, kapalit ng kalakal tulad ng bigas, prutas o kahit na anong gusto niyang kapalit sa kanyang mga huling isda. Hanggang ngayon ay umiiral pa rin sa baryo nila ang pakikipag-barter sa kapwa nila tindera ng iba't ibang klaseng produkto. Isang hapon, habang naglalakad ang magkaibigang sina Daniel at Rosana, ay biglang napunta ang usapan nila tungkol sa mga dalagang napapabalitang nawawala sa kanilang lugar. At kapag natatagpuan ng kanilang mga kaanak, ay isa na itong malamig na bangkay. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga tao kung sino nga ba ang totoong pumapatay sa mga babaeng madalas natatagpuan sa kakahuyan na malapit sa palaisdaan. Marami ang nagsasabing kagagawan daw yon ng isang aswang. Ang iba naman ay hati ang opinyon dahil wala pang ang patunay tungkol sa mga haka-haka ng mga tao tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga dalaga sa naturang baryo. Rosana, matanong lang kita. Hindi ka ba natatakot na baka ikaw naman ang sunod na mabibiktima ng aswang? Bakit naman ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Saka hindi rin ako lumalabas ng gabi. Teka, bakit mo naman niya naitanong sa akin? Nag-aalala ka ba na baka isang araw mawala ako at matagpuan mong isa ng malamig na bangkay? Grabe ka naman. Siyempre, nag-aalala ako. Ikaw lang ang kaisa-isang babaeng nagtsatsagang kumausap sa akin Kasi nga, di ba? Marami ang napapabalitang mga nawawalan dalaga sa baryo natin. Kapag natatagpuan naman wakwakan tiyan at nawawala ang puso. Tsaka bukod pa ron, para bang ginawan muna sila ng kalokohan sa katawan bago pinatay. Ano bang kalokohan ang ibig mong sabihin, Daniel? Yung alam mo na. Ang labo mo namang kausap Bakit hindi mo masabi ng diretso? Dinadaan-daan mo pa sa pagtawa. Yung pambihira naman, ang hirap naman kasi babae ka. Basta alam mo na yun. Sus, ang ibig mong sabihin ginagahasa muna sila bago pinapatay. Para yun lang hirap na hirap ka pang magsabi. Hindi naman ako konserbatibo na takot pag-usapan ng tungkol sa masiselang paksa. Si Lola lang naman ang naiwan sa nakaraang henerasyon. Ang dami mo namang sinasabi. Nagtataka lang talaga ako sa totoong dahilan kung bakit sunod-sunod ang pagkawala ng mga babae dito. Saka, bakit puro babae lang ang nawawala? Layas din naman ng mga lalaki Mas malala pa nga mga lalaki pagdating sa layasan Dahil nakikipag-inuman pa sila sa kanilang mga barkada bago sila umuwi, di ba? Kung pagbabatayan ng itsura ng mga nagiging biktima, mahirap ng paniwala ang hindi aswang ang may gawa. Kahit ako nagtataka rin naman sa mga nangyayari. Kaya lang, para kasing may mali Alam mo, hindi ako pulis pero naiisip ko, parang inililigaw ng totoong salarin ng isip ng tao. Ibinibintang kuno sa aswang ang pagpatay, pero ang totoo, panggagahasa talaga ang motibo ng taong nasa likod ng ganitong krimen. Gagawa siya ng mga peking ebidensya para ilihis ang investigasyon ng mga may hawak sa kaso. Hindi ba't parang malapit yun sa katotohanan? Pero may posibilidad din naman na aswang nga talaga may gawa nun. Saka, hindi naman yun ang pinakadahilan kung bakit may nangyayaring ganito sa lugar natin
Kahit wala pa namang napapatunayang totoong may aswang. Parang gusto ko naman niwala na may gumagalang nilalang sa baryo natin tuwing sumasapit ang gabi. Teka, alam mo na rin ba ang balita tungkol sa kabilang baryo? Naku mahihiwagaan ka sa ikikwento ko sa'yo, maniwala ka. Ikaw naman itong huli sa balita eh. Alam ko na yan. Sikat na ang lalaking may maliksing kilos na nakipaglaban daw sa mga aswang. Ang nakapagtataka naman sa kanila, paano kaya nila nasabing lalaki ang manunugis na yun? Ayon sa mga kwento-kwento, hindi naman daw nagpapakita ng mukha ang lalaking yun. Palagi raw itong nakasuot ng salakot na yari sa abaka. Pero kung ako ang tatanungin, kamalasan lang ang dala ng manunugis na yan. Saka hindi talaga ako naniniwalang may aswang sa baryo natin eh. Kagagawan lang yan ng taong totoong salarin sa pagpatay sa mga dalaga. Teka, bakit mo naman nasabing kamalasan lang ang dala ng manunugis na yun? Kung totoo man siya, nakatutulong pa nga siya dahil marami siyang naililigtas, di ba? Kaya naman kumakalat ang istorya tungkol sa manunugis dahil din sa mga taong naililigtas niya. Naku, hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, Daniel. Nang dahil sa paglitaw ng manunugis, mas lalong dumami ang naiuulat na nawawala. Imbis mabawasan ang tungkol sa mga aswang mas lalo silang dumarami at naghahasik ng kadiliman sa bawat baryong mapupuntahan ng manunugis na ito. Kaya kung sino man siya, sana bumalik na siya sa lugar kung saan siya nanggaling nang mawala na ang kwento tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Teka. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang ha? Anong gusto mong itawag ko sa kwentong binuo ng tao? Aswang ang pinag-uusapan natin. Sinasabi ko lang na bumalik na silang lahat sa kanilang pinanggalingan. Lalong-lalo na ang manunugis na yon. Nang dahil sa kanya nagkakagulo ang mga tao at mas naniniwalang may mga aswang nga sa baryong ito. Grabe ka. Ang lupit mo naman. Isipin mo rin naman yung mga nagagawa niyang kabutihan para sa atin. Basta ako, masaya ako sa ginagawa niya at talagang nakakahanga ang katapangan niya. Totoo man siya o hindi. Siya na ang bago kong idolo. Kung ako lang ang masusunod, sasama ako sa kanya para maubos na mga pesting aswang sa baryong to. Pag nagkataon pa niyan baka lalo lamang akong di makapag-asawa dahil inubos na ng mga aswang ang mga babae rito. Buwisit na aswang yan. Babae lang naman pala ang hanap mo Bakit hindi mo patulan si Gloria? Patay na patay sa'yo yun. Madalas pa nga siyang nakaabang sa'yo kapag magbebenta ka ng isda dahil pinapakyaw niyang lahat ang paninda mo. Alalahanin mong anak siya ni Don Gismundo. Mayaman na, nag-iisa pang tagapagmana. Nako, Rosana. Patawarin ka sa mga pinagsasabi mo. Mayaman nga. Hindi naman magamot ang sariling putok. Ang pagsik kaya ng amoy. Kapag siyang napangasawa ko, swerte na kung aabot pa ako ng buhay sa loob ng isang araw. Dahil sa tapang na amoy na kilikili niya. Ang bihira na yan. Kahit siya na lamang natitirang babae sa mundong ito, hindi ko siya papatulan. Never! Sobra ka naman makalait. Tuwang-tuwa ka naman kapag inuubos niya ang paninda mo. Tingnan mo namumula na yung pisngi mo. Hala siya. Sige, Rosana. Asarin mo pa ako. Kahit kailan hindi ko siya magugustuhan, no? Piso lang ang tawas, pero hindi siya makabili para ilagay sa namumutok niyang kilikili. Nakakadiri yung babaeng yun. Grabe, pabaya sa sarili niya. Halos mapunit ang labi ni Rosana sa lapad ng pagkakangiti niya habang namumula ang kaibigan dahil sa pangaasar niya. Kung minsan ay naiisip niya na baka may lihim itong pagtingin sa kanya. Dahil simula nang magkakilala sila ng binata, ay wala siyang nababalitaang babae na nililigawan ito. Maliban kay Joanna, na matagal na rin naman itong tinigilang ligawan. Guwapo si Daniel, moreno at matipuno ang pangangatawan, kaya marami ang nagkakagusto rito. Pero hindi rin naman ito ang tipo niya sa mga lalaki. Ang gusto niya ay isang binatang mag-aahon sa kanya sa kahirapan at kaya siyang ipagtanggol sa mga taong gustong umapi sa kanya. Isang bagay na pangarap na lamang. Dahil alam niyang imposibleng may magkagusto sa kanya na mayaman. Ngayon pa lang, amoy malansang isda na siya na dapat sana ay mabango na katulad ng ibang dalaga. Habang nagkikwentuhan, ay napatigil ang dalawa sa paglalakad. Nakita nilang nasa tapat na sila ng bakuran ng bahay
ni Lola Esther. Nakke, lagot na. Yari na naman tayo, Rosana. Nakita na ni Lola Esther ang dala nating mga palos. Ikaw kasi, bakit hindi mo pinaalala sa akin? Nahuli tuloy tayo ni Lola. Kitang-kita ni Rosana ang paniningkit ng mga mata ni Lola Esther dahil sa galit. Hawak nito ang isang pamatpat na gawa sa uway. Madalas siyang lumapat sa kanyang katawan kapag nagagalit sa kanya ang matanda. Tinatanong pa siya nito kung ilang palo ang gusto niya bago siya nito hambalusin ng pamalong patpat. Nako, tinamaan ka talaga ng magaling, Rosana. Lalong-lalo ka na, Daniel. Isinama mo na naman ang apo ko sa kalokohan mo. Naku, hindi po Lola. Si Rosana po nagdala sa akin sa palaisdaan. Nagkakamali po kayo. Ibaba niyo na po ang pamalo. At talagang inuutusan mo pa ako, ha? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na wag kayong makikialam sa lumang palaisdaan? Paano kung nakita na naman kayo ng mata pobreng nagmamay-ari ng lupa? Ha? Sa barangay ko na naman kayo pupuntahan. Alalahanin ninyong may warning na kayo. Lalo ka na, Rosana. Dalaga ka pa naman tapos mapapabalitang magdanakaw ka ng isda. Hala! Akin na ang mga nahuli ninyo at iluluto ko na lang, kesa makita pa yan ng mga tauhan ni Don Gesmundo. Huwag naman po, Lola. Pangako po huli na to, hindi na kami manghuhuli ng palos. Pero ganyan na ganyan din ang sinabi mo nung isang araw ah. Hala sige, akin na ang mga palos kung ayaw ninyong lagyan ko kayo ng mga latay sa puwet. Wala na ngang nagawa si Rosana, kundi ang ibigay sa matanda ang mga nahuli niyang palos. Kung minsan, ay mahirap intindihin ang ugali ng matatanda dahil para silang naiwanan sa sinaunang panahon. Kahit dalaga na siya, ay hindi pa rin siya nakakaligtas sa parusang pamamalo ng matanda sa kanya. Kahit si Daniel, na hindi naman ito kadugo, ay madalas na nadadamay sa kasalanan niya. Mabuti na lamang at kahit papano, hindi ito nagtatanim ng sama ng loob kay Lola Esther. Hala, sige! Pumasok na kayo sa loob ng kusina at ikaw naman, Rosana. Magpakulo ka ng mainit na tubig sa kalan para makain natin ito mamaya. Ako po Lola. Ano pong gagawin ko? O ikaw naman, Daniel. Total kayong dalawa ni Rosana ang nanghuli nito. Kayo na rin ang kumain nito mamaya at ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit hindi kayo dapat nanghuhuli ng palos sa lumang palaisdaan. Napakamot na lamang sa ulo si Rosana nang pumasok sila sa loob ng kusina. Pagkatapos ay nagpalingas na siya ng apoy sa kalan para makapagluto ng tubig sa kaldero. Sumunod sa kanya si Daniel na dala ang mga isdang palos para linisan naman ito sa lababo. Pero hindi pa man sila natatagalan sa pagluluto ay narinig naman nila ang pamilyar na boses ng isang babae. Nagkatinginan silang magkaibigan. Bakas sa mukha ni Daniel ang pagtataka kung bakit nakarating si Gloria sa bahay ng matanda. Tao po! Tao po! Lola Esther, nandyan po ba si Daniel? Tao po! Ala, bakit nandito yung babaeng yun? Pambihira, oo. Siguro itinuro na naman ako ni Tikno kung nasan ako. Nakakainis! Hanggang dito ba naman nakakasunod ang babaeng yun? Daniel, tumigil ka nga sa kaiiwas mo sa babaeng yun. Mas lalo lamang siyang maghahangad na makita ka. Ayoko naman na makita siya. Talagang pagsasabihan ko na talaga si Gloria. Huwag ka masyadong malupit sa kanya. Baka magkamali ka sa mga sasabihin mo magkaproblema ka pa. Sus! Baka nga ikaw ang may gusto sa akin Nagkukunwari ka lang na ipinagtatabuyan mo kay Gloria. Pero ang totoo, nasasaktan ka. Hindi mangyayari yun. Kaibigan at kapatid lang ang turing ko sa'yo, no? Magsasalita pa sana si Rosana nang sumilip si Lola Esther sa pintuan ng kusina. Nakakunot ang noo nito na diretsyong nakatingin sa mukha ni Daniel. Halos pareho pa silang nagulat nang makitang sumunod si Gloria sa matanda. Sumilip din ito sa pintuan at nang makita si Daniel ay dire-diretso itong pumasok sa loob papalapit sa kinatatayuan ng binata. Malawak ang pagkakangiti ng babae na nagpapapungay pa ng mga mata kay Daniel.
20 taong gulang na ang dalaga na may malalim na pagtingin sa kanyang kaibigan. May dala itong malaking bag na gawa sa papel para magregalo naman ng kung ano-ano sa kanyang kaibigan. Napapairap na nakasimangot ang binata dahil kasabay ng paglapit nito ay ang pagkalat naman ng putok nito sa kilikili sa buong kusina. Halos pigil na ni Lola Gloria at Rosana ang mapatawa sa sitwasyon ni Daniel. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Daniel? Lumabas ka na at mag-usap kayo ni Gloria. Bahala na si Rosanang magpatuloy sa ginagawa mo. Lola, Pasensya ka na, Daniel. Gusto ko lang kasing ibigay ito sa'yo eh. Gloria, mawalang galang na Tigilan mo na nga ako. Nagsasayang ka lang ng oras mo eh. Hindi pa ba halata na ayaw ko sa'yo? Kung ano-ano ang mga binibigay mo sa akin, hindi ko rin naman yan tatanggapin. Nagsasayang ka lamang ng pera mo. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan, kaya pwede ba? Umalis ka na sa harapan ko. Daniel, apo, hindi ganyan ang pakikipag-usap sa babae. Dapat malumanay. Lola, hindi na po yan tinatablan ng sakit eh. Manhid na po yan. Ilang beses ko na po yan pinagsasabihan na kung maaari lamang ay tigilan niya ng pagbibigay sa akin ng kung ano-ano. Hindi ko siya gusto, Lola. Ayoko sa kanya. Pero heto siya. Balik ng balik, ayaw akong tantanan. Dahil sa mga narinig ni Gloria, sa mga sinabi ng lalaki, mabilis itong tumakbo papalabas ng bahay. Dala ang papel na bag na iniaabot nito kay Daniel. Muntik pa nga itong mabangga si Lola Esther. Parang si Rosana ang nasaktan sa nakitang luha sa mga mata ni Gloria. Gusto niyang pagsabihan si Daniel, kaya lamang lalabas lamang siyang pakialamera sa nararamdaman ng kaibigan. Alam niyang hindi rin naman ito gustong masaktan ang babae. Kaya lang, talagang matigas ang ulo ni Gloria. Kita mo na, Daniel. Nasaktan yung tao. Hindi niya kinaya ang mga sinabi mo eh. Tama lang po sa kanya yun, Lola. Nang tigilan na po niya ako. Malala na po ang sira niya sa ulo eh. Nang minsan nadatnan ko po siya, nasa loob po siya ng aking kwarto. Alam naman niyang mag-isa lang ako sa bahay pero pumasok siya nang walang paalam. Aba, paano po kung may nakakita sa kanya na ibang tao? Nag-aalala po kung baka mapikot niya ako. Ayoko po talaga sa babaeng yun. Dahil ba sa mabahong amoy niya sa kilikili? Hindi naman po sa ganun, Lola. Wala lang po talaga akong pagtingin sa kanya. Wala akong nararamdaman. Wala naman ako magagawa eh. Puso mo naman ang masusunod. Ikaw pa rin ang pipili sa babaeng magugustuhan mo. Ang sa akin lang naman ay isang paalala. Baka magpakamatay si Gloria dahil sa masasakit na salitang binitiwan mo at ikaw ang balikan ng kanyang ama. Maimpluwensya si Gismundo at hawak niya ang buong baryo natin. Isang pitik lang ng kanyang daliri, maaari kanyang ipadukot at ipapatay. Hindi po ako natatakot mamatay, Lola. Ang pagtanggap sa pag-ibig ni Gloria, yun ang magsisilbing kamatayan ko. Ngayon lang nakita ni Rosana ang seryosong mukha ng kaibigan. Dahil abala siya sa pakikinig sa dalawa, ay siya na ang naglinis sa nahuli nilang palos. Palibasa ay buhay pa ito. Hindi sinasadyang nakagat siya ng isda sa kanyang kamay. Nagulat siya at napasigaw dahil sa pagguhit ng sakit sa kanyang sugat. Aray! Grabe! Ang sakit naman ng kagat ng palos na to! Oh, Rosana, ano nangyari sa'yo? Bigla akong kinagat ng palos sa kamay. Akala ko kasi patay na dahil marami na siyang sugat sa katawan. Kaya hinawakan ko para sana linisan. Matagal ang buhay ng palos. Kahit nga wala na silang bituka kaya pa rin nilang makakagat sa taong humuli sa kanila. Hugasan mo na lamang ang kamay mo at hayaan mo nang si Daniel ang magtuloy sa ginagawa mo. Oo nga naman, Rosana. Tama si Lola Esther. Tignan mo, nasugatan ka tuloy. Daniel, sandali lang. Hayaan mo nga akong humiwa sa tiyan ng palos na yan. Lintik lang ang walang ganti. Nako, umiral na naman ang pagkaamasona mo. Nasugatan ka na nga hahawakan mo pa ang palos. Siya nga pala, Rosana, Daniel.
Kayo muna ang bahala rito, ha? Kailangan ko pa kasing bumili ng gas sa bayan. Malapit nang dumilim eh. Wala akong mailalagay sa gasera. Samahan ko na po kayo, Lola. Hindi na. Samahan mo na lamang si Rosana dito sa bahay. Nang makaalis ang matanda sa harapan nila, ay binalingan naman ni Rosana ang palos na kumagat sa kanyang kamay. Ramdam niya ang sakit na parang tumitibok-tibok na puso. Sinimulan na niyang linisan ito, kahit panay pa rin ang galaw ng isda. Si Daniel naman ay nakatalikod sa kanya at tahimik na naglilinis ng ibang mga nahuli nilang isda. Halatang malalim ang iniisip ng kaibigan dahil sa pananahimik nito. Pagbukas ni Rosana sa tiyan ng palos at inilabas ang mga bituka nito, isang matigas na bagay ang nahawakan niya sa loob ng tiyan nito. Kasama ang mga bihod o anak ng isda. Babaeng palos ang nahuli niya, kaya merong kulay puting bilog sa loob ng tiyan nito. Iniangat niya ang matigas na bagay na yon sa ere, saka sinipat-sipat ito. Paano kaya nagkaroon ng bato sa loob ng tiyan ng isda? Muling sinulyapan ni Rosana ang kaibigan niya para sana magtanong dito. Kaya lang, mukhang malalim pa rin ang iniisip ng kanyang kaibigan. Para itong wala sa sariling patuloy na naglilinis ng isda. Itatago na lamang muna niya ang bato, kaya't hinugasan niya ito bago isinilid sa bulsa at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Pagkaraan ng ilang minutong paglilinis ng isda, ay bigla silang tumigil sa kanilang ginagawa nang bigla silang nakarinig ng ingay na parang isang asong umaangil. Rosana, anong ingay yun? Teka sandali dito ka lang, ako na ang titingin sa labas. Naku, wag na. Baka si Lola lang yan eh. Kilala mo naman si Lola Esther, mahilig magbiro. Nagulat sina Rosana at Daniel sa mga kaluskos sa dingding ng kanilang bahay. Nagkatinginan silang dalawa nang muli silang nakarinig ng malalakas na pag-angil. Nakakakilabot ang tunog na para bang nanggagaling yon sa lupa. Kasunod ang paggalaw ng dingding na tila may gustong pumasok sa loob ng bahay. Si Daniel naman ay agad na nagsindi ng ilaw. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa gasera, kaya't hindi nila masyadong maaninag kung anong klaseng nilalang ang nanggugulo sa kanila. Sinilyapan ni Rosana ang bahagyang nakaawang na pinto sa labas ng kanilang balkonahe. Mabilis siyang tumakbo para sana isarado ang pintuan. Kaya lang ay tumalsik siyang pabalik sa kinaroroonan ng binata. Humampas siya sa katawan ng kaibigan, kaya naman magkasabay silang bumagsak sa sahig na gawa sa kawayan. Maya-maya pa ay narinig nila ang mga yabag ng paa papasok sa kanilang bahay. Hindi nila inaalis ang paningin sa nakabukas na binto. At gano'n na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang pumasok sa pintuan na yon ang isang nakakatakot na nilalang. Diyos ko, Daniel! Anong klaseng nilalang yan? Pareho silang natulala ni Daniel habang namumutla ang labi. Nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa itsura ng nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Ngumisi ito na nagpalitaw sa malapating nitong mga ngipin. Kapansin-pansin din ang pagtulo ng kulay dilaw at malapot nitong laway mula sa bibig. Iisa lang ang mata nito at walang ilong dahil sinakop na ng malaki nitong bunganga. Meron din itong mabahong amoy na parang malansang isda. Masakit sa ilong na kayang magpabaligtad ng sikmura. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Rosana. Nakaupo siyang umaatras papalayo sa nilalang na yon. Pero ang higit na mas nakakapanghilakbot sa anyo ng nilalang na yon ay ang malaki nitong maselang parte ng katawan. Diyos ko, Rosana! Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, Daniel. Wala tayong madaanan palabas ng bahay. Mahigpit na kumapit si Daniel sa kamay ni Rosana. Dahan-dahan silang tumayo habang hindi inaalis ang paningin sa muka ng nilalang. Kaya lang ay nakangisi itong humahakbang pasulong papalapit sa kanilang kinaroroonan.
Biglang nakaramdam ng panlalabo ng mga mata si Rosana. Butil-butil din ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Para siyang nauupos na kandila dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Daniel, bigla ako nakaramdam ng panghihina. Pambihira ka naman, Rosana, oh! Ngayon pa talaga! Nasa bingit na tayo ng kamatayan, oh! Nagpalinga-linga sa paligid si Daniel para humanap ng pwede nilang madaanan palabas. Saktong sa kusina ay nakita nitong may sirang dingding na pwede nilang daanan para makatakas. Naramdaman ni Rosana ang dahan-dahan nilang paghakbang papunta sa kusina. Bumulong sa kanya ang kaibigan tungkol sa naisip nitong gawin. Rosana, sa dingding sa kusina, pwede tayong dumaan dun. Huwag ka lang magpapahalata, ha? Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Magkasama tayong tatakas dito. Dahil sa nanghihina ang katawan ni Rosana, hindi niya kagad naihakbang ang kanyang mga paa nang magsimulang magbilang si Daniel. Nakabitiw siya sa kamay nito at sa isang iglap ay nalundagan na siya ng halimaw sa kanyang katawan. Nakalabas si Daniel sa bahay, ngunit naiwan si Rosana na nakahigang nadadaganan ng halimaw. Para siyang nakainom ng alak sa nararamdamang hilo. Kahit nagsisisigaw si Daniel sa labas, ay bahagya na lamang niya yung naririnig. Daniel! Tulungan mo ako! Patuloy ang panlalabo ng mga mata ni Rosana. Naramdaman niya ang halimaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi na niya maigalaw ang kanyang kamay. Sakalang sumagi sa kanyang isip ang tungkol sa mga dalagang nawawala sa kanilang baryo. Marahil sa isip niya ay ito na ang aswang na matagal nang pumapatay sa mga babae sa kanilang baryo. Akma na sana siyang sasaktan ng aswang nang may biglang dumating. Hindi niya masigurado kung lalaki ba ito o isang babae. Tulong! Tulungan niyo kami! Boses yon ni Daniel habang humihingi ng tulong. Maging ang kanyang kaibigan ay hawak na rin ng mga aswang. Muli niyang sinulyapan ang taong nakikipaglaban sa halimaw. Nakasombrero ito ng salakot na yari sa abaka. Habang hawak nito ang tungkod, mahusay magbali ng katawan ang taong tumulong sa kanya. Para itong palos pagdating sa pakikipaglaban. Hindi ito mahawakan ng aswang na para bang dumudulas lang ang kamay nito sa balat ng taong nagligtas sa kanya. Bawat pag-ikot ay inihahampas nito ang hawak na tungkod sa katawan ng aswang. Umaalingaw-ngaw ang malakas na pagsigaw ng nilalang nang ilang beses itong tamaan ng tungkod sa katawan. Pasadsad itong bumagsak sa sahig sa tabi niya. Sa kanilapitan ito ng tagapagligtas niya. Sa katinumbok ng tungkod nito ang maselang bahagi ng katawan ng halimaw. Namilipit ito sa sakit. Habang walang tigil sa pag-angil, kaya lang hindi niya makita ang mukha ng taong nagligtas sa kanya. Tulungan mo rin ang kaibigan ko, pakiusap. Muling hinampas ng tao ang aswang sa tabi niya gamit ang tungkod. Umusok ang katawan ng halimaw na para bang unti-unti itong nasusunog. Sa isang iglap lang ay naging isang malapot na kulay itim na likido ang katawan nito. Bago maangas na itinayo ng tao ang hawak nitong tungkod, inilalayan siya nitong bumangon, pasandal sa dingding. Hindi ito nagsasalita. Pagkatapos ay mabilis itong lumingon sa gawin ni Daniel. Tumakbo itong umalis sa kanyang harapan at sinugod ang mga aswang sa labas ng kanilang bahay. Kasunod na narinig niya ang malakas na pag-angil ng mga aswang na tunog na parang nasasaktan. Gumagalaw ang dingding sa bawat pagbalandra ng mga katawan ng halimaw. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag ng paa ni Daniel, pati na ang nag-aalalang boses nito. Rosana! Rosana, ano nangyayari sa'yo? May sugat ka ba? Anong masakit sa'yo? Naramdaman ni Rosana ang palad ng kaibigan na parang sinusuri nito ang kanyang katawan kung may sugat ba siya o wala. Pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman sakit ng mga oras na yon.
Nanginginig ang kanyang buong kalamnan habang hindi niya makontrol ang pagkikisay ng kanyang katawan. Tumitirik din ang kanyang mga mata, maging ang abnormal na pagtulo ng kanyang laway. Dinaig pa niya ang nalalason. Naramdaman din niya ang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Mainit din ang singaw ng kanyang ilong at bibig. Pakiramdam niya, para siyang lalagnatin. Tulungan mo ko, Daniel. Ang sakit-sakit ng ulo ko at nanghihina ang katawan ko. Teka, nasaan ang taong nagligtas sa atin? Pasalamatan mo siya, Daniel. Pero wala na siya, Rosana. Nakaalis na eh. Naramdaman ni Rosana ang paghawak ng kamay ni Daniel sa kanyang kamay. Nakita nitong nangingitim na ang palibot ng sugat sa kamay niya. Sakto rin ang pagdating ni Lola Esther. Gulat na gulat ito sa nadatnang itsura ng bahay, maging nang makita si Rosana na hinang-hina na nakasandal sa dingding. Inilipag nito sa ibabaw ng lamesa ang dalang bote na may laman na gas. Mabilis itong napalapit sa kinatatayuan ni Rosana at buong pag-aalalang sinalat nito ang kanyang noo. Diyos ko! Anong nangyari dito, Daniel? Bakit mataas ang lagnat ni Rosana? Hindi ko rin po alam, Lola Esther eh. Bigla na lamang po siyang nagkaganyan. Hindi po kaya dahil po sa kagat ng palos sa kamay niya? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh, kung bakit ayokong payagang manghuli ng isda si Rosana. Pero teka, sandali lang. Anong nangyari sa bahay ko? Bakit maraming butas ang dingding? Nagpalinga-linga ang matanda sa paligid. Hindi nito napansin ang mga malalapot na likidong nagkalat sa sahig. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala sa nangyari sa bahay nito. Saka nagtatakang bumaling ang tingin kay Daniel. Lola, ano po kasi, sinalakay po kami ng mga aswang kanina. Kamunti ka na nga po mapahamak si Rosane. Mabuti na lamang po at meron pong tumulong sa amin. Abay, sinong nagligtas sa inyo? Lola Esther, hindi po namin nakita yung mukha eh. Mabilis po ang mga pangyayari. Pero batay po sa kilos niya, para po siyang lalaki. Teka, aswang baka mo ang umatake sa inyo? Paano mo nasabing aswang nga ang nilalang na sumalakay sa inyo? Lola, sigurado po kaming aswang ang nakita namin dahil sa kanyang itsura. Nakakatakot din po yung mga ngipin niya na parang pating. Tapos kapansin-pansin din po yung malaki niyang masailang bahagi. Para siyang halimaw na nakawala sa kulungan. Mabuti na lamang po, tinulungan po kami ng lalaking yun. Malakas ang kutob kung hindi siya isang lalaki, Daniel. Sobrang lambot ng katawan niya. Magaling din siyang gumamit ng tungkod. Kahit ang kanyang isip ay kanina pang inaalala ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Babae rin siya, kaya alam niyang babae rin ang taong nakita niya kanina. Pero kahit ayaw nitong magpakita ng mukha, utang nila ni Daniel ang buhay sa babaeng nagligtas sa kanila. Abay, kahanga-hanga palang ginawa ng nagligtas sa'yo, Apo. Opo, Lola. Parang ordinaryong kahoy lamang po ang dala niya. Pero nang ihampas po niya sa katawan ng halimawan tungkod para na po siyang may malaapoy na epekto sa katawan ng aswang. Natunaw po ang katawan ng aswang, naging isang malapot na kulay itim na likido. Kung ganon, meron kayong mga nilalang na nabulabog sa madalas ninyong panghuhuli ng palo sa lumang palaisdaan. Teka, sandali lang, Daniel. Tulungan mo muna si Rosana na makalipat siya sa katre. Kailangang magamot ko agad ang kanyang sugat. Ang kakaiba niyang nararamdaman ay galing sa kamandag ng palos na hinawakan niya kanina. Hindi kasi kayo marunong makinig kaya kayo napapahamak. Naramdaman ni Rosana ang braso ng kaibigang umalalay sa kanyang katawan. Pero lumayo kagad si Daniel sa kanya. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Lola, sobrang taas po ng lagnat ni Rosana. Masyado pong mainit ang katawan niya. Kaya kailangan magamot ka agad ang sugat niya bago tuluyang kumalat ang lason sa buong katawan ni Rosana. Halos magkasabay na umalis ang dalawa sa harapan niya. Si Daniel ay pumasok sa loob ng kusina para ikuha siya ng malinis na tubig. Si Lola Esther naman
ay lumapit sa bote na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Bago naglagay ito ng gas sa humihinang liwanag ng gasera. Nagtira ito ng konti sa palad nito bago itinapat sa apoy. Nang sakto na ang init ng gas sa palad ng matanda, saka ito nagmamadali na lumapit sa kanya at ipinatong ang kamay nito sa sugat niya. Sa una lang ito masakit. Kapag mabuti na ang pakiramdam mo, saka ko ipaliliwanag sa inyo kung anong klaseng nilalang ang umatake sa inyo. At kung ano ang kaugnayan ng palos sa nangyayari sa iyo. Hindi kasi kayo nakikinig, kaya kayo napapahamak. Akala ninyo palagi ako nagbibiro na tinatakot ko lamang kayo. Talagang may pahabol pang sermon ang matanda kay Rosana, kahit nanginginig ang kamay nito sa paghaplas ng gamot sa sugat niya. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, ay bumalik na si Daniel. Nilinisan nito ang sugat niya, at nang matapos ang mga ito, ay saka lang din nawala ang pananakit ng kanyang sugat sa kamay. Hindi niya alam kung ipapakita ba niya kay Lola Esther ang bilog na batong nakuha niya sa tiyan ng palos. Maayos na ba ang pakiramdam mo, ha Rosana? Opo, Lola. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Huwag ka munang humingi ng pasensya dahil ang nangyari kanina ay simula pa lang ng pambubulabog nila sa inyong dalawa ni Daniel. Kung sino man ang punteriya nila, sigurado akong ikaw yon, Rosana. Ikaw ang talagang pakay ng mga aswang. Hindi sila pangkaraniwan. Ang totoo, may pinatay na naman ang aswang. Natagpo ang wakwakang tiyan at nawawala ang laman loob ng dalagang dating pinopormahan ni Daniel. Ha? Sino po, Lola Esther? Si Joanna, yung babaeng dating napapabalitang nililigawan mo. Patay na siya, ngayon lang. Ang akala ng mga magulang nakipagtanan sa'yo. Ang sabi ko nasa bahay ka at wala kang kinalaman sa kanya. 2 araw na itong nawawala at nang makita ng mga magulang nagpapalutang-lutang na sa lumang palaisdaan na malapit din sa pinagkukuhanan ninyo ng isda. At wasak ang maselang parte ng katawan ng babae, kaya may hinala si na kapitan at ang mga magulang nito na ginahasa muna si Joanna bago pinatay. Napataklob sa sariling bibig si Rosana dahil muntik din niyang sapitin ang nangyari kay Joanna. Napatitig sa kanyang muka si Lola Esther. Bakas sa mga mata nito ang matinding takot. Para sa kanya, alam niyang nag-aalala ang matanda dahil sa mga nangyayari sa mga dalaga sa kanilang baryo. Kung ganun po pala, anong klaseng nilalang po mga umatake sa amin kanina? Tsaka, may posibilidad pong ito rin po ang pumatay kay Joanna. Hindi pa ako sigurado, Daniel. Pero kung pagbabatayan ko ang inilarawan ninyong itsura niya, isang bagay lang ang sigurado ako. Aswang na bakurol ang mga nilalang na sumugod sa inyo kanina. Bakurol? Ang aswang bakurol ay ang mga nilalang na nakatira sa tubig na may kaunting putik. Nag-aalaga sila ng makamandag na palos. Binabantayan nila ang palos na may laman na mutya sa tiyan. Naniniwala ang mga bakurol na magtatagal ang kanilang buhay kapag magtataglay sila ng mutya ng palos. Meron kayong isang bagay na nakuha sa pangangalaga nila, kaya sila nabulabog at ginugulo kayo. Biglang naalala ni Rosana ang batong nakuha niya sa tiyan ng palos, pero wala siyang balak na sabihin sa matanda na nasa kanya na ang bagay na yon. Kailangan na muna niyang malaman kung anong klaseng bato ang nakuha niya. Kaya po ba, maigpit niyo po kaming pinagbabawalang manghuli ng palos sa lumang palaisdaan na yun, Lola Esther? Pero matagal na po namin ginagawa ni Rosana yun eh. Bakit ngayon lang po sila lumitaw? Mapanganib ang mga bakurol. Kalahi sila ng mga aswang na tambaloslos. Ang pagkakaiba nga lang, nakatira sila sa tubig na kung saan ay sagana sa putik. Mahirap silang mahuli dahil bigla-bigla na lang silang sumusulpot. Ang nangyari sa'yo, Rosana, nakagat ka ng palos na matagal nilang inaalagaan. Ewan ko po, Lola. Pero hindi pa man po kami nanghuhuli ng palos sa palaisdaan na yon. Meron na siyang pinatay. Ano pong meron sa palos, Lola?
Bakit ganun na lamang po ang galit ng mga aswang na bakurol? Hindi basta-bastang palos ang nawala sa kanila dahil ang palos na inaalagaan nila ay nagtataglay ng isang makapangyarihang mutya. Mutya po? Ano pong itsura ng mutya? Hugis bilog na kulay puting bato. Magaspang na parang asin. Makapangyarihan ng mutya ng palos at nag-iisang bagay na kayang umubo sa lahi ng mga bakurol. Kaya sa mga oras na ito ay patuloy silang naghahasik ng lagim para malaman nila kung sino ang nakakuha sa mutya. Pero kung kayong dalawa ang huli nilang nakita sa palaisdaan, siguradong hindi nila kayo tatantanan hanggat hindi kayo napapatay. Hindi natin alam kung kailan sila muling aatake. Kailangan lang maibalik ang mutya o labanan sila. Diyos ko po, malaking problema nga ito, Lola. Panganib sa buhay ng mga kadalagahan ng banta ng mga bakurol, Daniel. Meron naman po tayong tagapagligtas, Loli. Kaya hindi po ako masyado nag-aalala. Mahirap umasa sa tulong niya, lalo na kung buhay ni Rosana ang nakataya. Hindi pwedeng maging kampante. Hindi siya palaging nakabantay sa aking apo. Ano pong magagawa natin, Lola, para mapigilan sila? Hanapin ang nawawalang mutya. Sigurado ba kayong dalawa na wala kayong nakitang mutya ng palos sa kanilang mga tiyan? Meron pa bang ibang nakakaalam sa lumang palaisdaan na yon bukod sa inyong dalawa? Meron po, Lola. Yung tatay po ni Joanna. Saglit na napaisip si Rosana nang matigilan si Lola Esther. Maging si Daniel ay hindi na rin mapakali sa kinatatayuan nito. Pabalik-balik ito sa paglalakad na parang may gustong sabihin sa kanila. Umupo ka nga muna, Daniel. Kanina pa ako nahihilo sa pabalik-balik mong paglalakad eh. May sasabihin ka ba? Lola Esther, ayoko po sanang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya lang po nagtataka lamang po ako eh. Kasi ngayon ko lang din po naalala na ang 2 dalagang na unang namatay ay puro mga babaeng nagkakagusto po sa akin o di kaya mga babaeng nililigawan ko. Diyos ko po, hindi po kaya nagkataon lamang yun o may kaugnayan po yun sa totoong motibo ng aswang. Bakit? Ano bang gusto mong palabasin sa mga nangyayari? Ewan ko po, Lola, naguguluhan na ako. Hindi pa naman po ako sigurado. Hati po ang opinyon ko eh. Kasi kung mga babaeng napapalapit sa akin ang pinapatay ng mga bakurol, malapit din po sa akin si Rosana eh. Pero nandito pa rin siya at buhay. Naguguluhan lang po ako talaga sa mga nangyayari ngayon. Pakiramdam ko po hindi lang po ito tungkol sa mutya, kundi may iba pang dahilan ng mga bakurol. Pwedeng hindi at pwede ring oo. Kasi hindi pa natin alam kung bakit ito nangyayari sa kanila. Ang kailangan ko ngayon ay mahanap ang taong nagligtas sa akin. Alam kong marami siyang nalalaman tungkol sa mga bakurol. Nang gabing yon ay hindi dinalaw ng antok si Rosana. Pakiramdam niya ay may mga bakurol na umaaligid sa bahay nila. Lalo pa at alam niyang nasa bulsa niya ang mutya ng palos. Kahit nasa labas si Daniel at natutulog, nag-aalala pa rin siya sa paligid. Pinagsisihan niyang hindi sinabi sa matanda ang nakitang bato sa tiyan ng palos. Nag-alala siya na baka lalo lamang magalit sa kanya si Lola Esther. Muli niyang kinapa sa bulsa ang bato, saka inilabasyon at pinagmasdan. Nakahiga siyang tinitignan ang itsura ng mutya. Napaawang ang kanyang labi nang makitang nagkaroon ito ng kulay berdeng liwanag. Kasunod ang nakapapaso nitong init na parang unti-unting sinusunog ang kanyang daliri. Hindi na niya natiis ang sakit at isang pagkakamali ang nagawa niya nang bitiwan niya ang bato. Eksakto yon sa nakabukas niyang bibig. Huli na para bawiin ang nagawa niya dahil mabilis niyang nalunok ang mutyang nahulog mula sa kanyang kamay. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon habang mahigpit na hawak ang kanyang leeg. Sinubukan niyang iluwa ang mutyang pumasok sa kanyang lalamunan, pero napaunat muli siya pabalik ng higa sa kanyang katre. Hindi siya makasigaw dahil pakiramdam ni Rosana na wala ang boses niya. Maalat at mainit ang batong lumapat sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagguhit ng sakit hanggang sa kanyang sikmura.
at bigla siyang napaunat ng higa dahil sa malakas na enerhiyang bumalot sa buo niyang katawan. Habol ang kanyang hininga, napilit pinaglalabanan ang kirot sa buo niyang kalamnan dahil sa hirap ay bigla niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan at kagad na nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Rosana! Rosana, ano ba? Gumising ka na! Bakit ba sa sahig ka natutulog? Rosana! Boses ni Daniel ang tuluyang nagpabalik sa kanyang malay. Nag-aalala ito, napilit siyang pinapabangon sa pagkakahiga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya nga si Daniel na nakatunghay sa kanyang muka. Kahit siya ay nagtataka rin kung paano siyang nakarating sa sahig, gayong alam niyang bago siya mawalan ng malay ay naramdaman niya ang matigas na katre sa kanyang likod. Paano ako napunta rito? Aba, yan nga rin ang pinagtataka ko sa'yo eh. Kaya nga tinatanong kita. Tsaka, kanina ka pang ipinapagising sa akin ni Lola Esther. Hinahanap kasi tayo ni Don Gismundo. Gusto rin niya tayong makausap. Naku, lagot na. Baka tungkol ito sa kanilang palaisdaan. Dapat gumawa na tayo ng plano kung paano natin malulusutan ito. Hindi, Rosana. Sa palagay ko, hindi to tungkol sa palaisdaang ipinagkakait niya. Basta, iba ang kutob ko sa biglaang pagpunta niya sa bahay ni Lola Esther. Ang layo ng bahay niyo sa bayan, pero sinadya pa niya tayo rito. Hindi ba't nakapagtataka yun? Teka, bakit ka nga ba dito natulog sa sahig? Hindi ko rin alam. Baka nahulog lang ako mula sa katre. Tara na, baka hinihintay na tayo ni Lola Esther. Inalalayan siyang tumayo ni Daniel para lumabas sa kanyang silid. Nakita niya si Don Gismundo, nakausap ang lola niya na nakaupo sa mahabang upuang gawa sa tabla ng kahoy. Sa likuran ng may 55 taong gulang na si Don Gismundo ay ang 4 nitong tauhan na parehong nakatingin sa gawin ng matanda. Nang makita sila ni Don Gismundo, sumeryoso ang mukha nito, kasabay ng pagtama ng kanilang paningin. Ang pag-init naman ng kanyang katawan. Kahit hindi niya nakikita ang kanyang sarili, ay alam niyang may kulay berdeng liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Napatayo sa upuan si Don Gismundo. Napaatras ito nang lumapit siya. Isang kakaibang kilos na sobra niyang ipinagtaka. Pero sa huli ay mas pinili nitong huwag tumingin sa kanya at bumaling ito ng tingin kay Daniel. Bakas sa mukha nito ang galit. May nakapagsabi sa amin na kayo raw dalawa ang huling magkasama ng aking anak. Kahapon pa siya hindi umuwi. Nag-aalala na ako at nakuha ng mga tauhan ko ang papel na bag na ito malapit sa inyong bahay, Lola Esther. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na totoong nanggaling ang anak mo ritong si Gloria? Pero umalis din siya kaagad dala ang bag na yan. Kaya hindi namin alam kung paanong napunta ang bag na yan malapit sa kubo ko. Lumabas pa ako kahapon wala pa yan. Totoo po ang sinabi ni Lola Esther sa inyo. Hindi po namin nakausap na matagal ang anak niyo rito. Hindi ako pumunta rito para makipagbiruan sa inyo. Alam kong ginagamit mo lamang ang anak ko sa pansarili mong kagustuhan. At alam ko rin kung ano ang nararamdaman sa iyo ng anak ko. Kaya ikaw, Daniel, kung itinatago mo siya, ilabas mo na ang anak ko. Kundi ipapadampot talaga kita sa mga pulis. Alam mo ang kaya kong gawin, Daniel. Kapag gusto kong pahirapan ka, magagawa ko yun ng walang kahirap-hirap. Kaya habang maaga pa, ituro mo na kung saan mo dinala ang aking anak. Teka sandali lang po ha, Don Gismundo. Parang nagkakabastusan na po tayo sa sarili naming pamamahay Una sa lahat, pagbibintang na po yung ginagawa ninyo. Inaakusahan po ninyo ang kaibigan ko nang wala kayong sapat na ebidensya. Pangalawa, ang sabi ninyo magtatanong lang po kayo. Pero bakit may kasama na pong pagbabanta ang tono ng pananalita ninyo? At pangatlo, wala ho kaming kinalaman sa anak ninyo, kahit si Daniel. Magdamag kaming magkasama ng kaibigan ko. Kaya kung pwede po sana, umalis na ho kayo. Abat, bastos ka! Teka, Gismundo. Anong ibig sabihin ng pagtaas mo ng kamay, ha? Sasampalin mo ang apo ko sa harap ko at sa loob ng pamamahay ko?
Tao ko kayong tinanggap sa bahay ko, kaya magpakatao kayo. Hindi ako makapapayag na bastusin niyo ako sa sarili kong lupain. Baka nakakalimutan niyo na pag-aari ko ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Kaya kung ako sa inyo, simulan niyo nang magbalot-balot ng mga gamit niyo. Dahil hanggat hindi ko nahahanap ang aking anak, hindi ko kayo tatantanan. Sa wala nga po rito ang anak ninyong si Gloria eh. Palibhasa, pinalaki ninyong nasusunod ang mga gusto at sinanay nyo sa maluhong pamumuhay. Kaya lumaking sira ang ulo ng anak ninyo. Akala ni Gloria lahat ay mabibili ng pera. Imbis na pagbantaan nyo kami, ang mabuti pa, simulan na ninyong hanapin ang anak ninyo. Dahil baka biktima na rin siya ng bakurol. Ang aswang na pumapatay sa mga dalagang mahilig maglayas ng gabi. Habang si Daniel ay hindi na rin nakapagsalita, bakas sa mukha ng binata ang matinding pag-aalala sa takot na baka matulad si Gloria sa mga babaeng nawawala. Pagkatapos ay matatagpo ang isa ng malamig na bangkay sa kakahuyan. Hindi naman tumitingin si Don Gismundo sa nandidilat na mga mata ni Rosana. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga ang hindi maawa para kay Gloria. Naisip niya na paano kung nagbigti ito o nagpakamatay dahil masyadong nasaktan sa mga sinabi ni Daniel. Akma na sanang magsasalita si Rosana nang mahagip ng kanyang paningin ang pagsisenyas ng daliri ni Don Gismundo sa mga tauhan nito para hawakan si Daniel. Teka! Ano ginagawa niyo? Ano ba? Titiwan niyo ang braso ko! Bitiwan ninyo si Daniel, mga lapastangan! Sa galit ni Lola Esther ay pinukpok nito ng kamao ang kamay ng mga tauhan ni Don Gismundo. Habang nagpupumigla si Daniel ay bigla itong kinaladkad palabas ng kanilang bahay. Nagulat din ang dalaga sa pagsampal ng malakas ni Don Gismundo sa muka ni Lola Esther. Lola! Maayos ako nakikipag-usap sa inyo. Pero hindi ko gusto ang pagtrato niyo sa anak ko. Kung mapapatay siya ng sinasabi niyong aswang at patuloy niyo akong pinagluloko, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ipinapangako kong mauuna kayong mamamatay kesa sa anak ko. Bitiwan niyo ako, ano ba? Huwag niyong idamay si Lola Esther. Wala talaga sa amin si Gloria. Bakit ba ang kulit niyo? Subukan nyo lang nasaktan sina Lola Esther at Daniel. Kayo ang ihahalo ko sa balat na pinagtalupan ninyo. Natawa lang si Don Gismundo sa sinabi ni Rosana. Nang muli itong magseryoso ng muka, ay inutusan nito ang mga tauhan na pati si Rosana ay hawakan at kaladkarin. Nailabas ng tuluyan ng bahay sina Daniel at Rosana, kaya't napilitan si Lola Esther na sumunod sa kanila hanggang sa labas ng bakuran. Doon na nga pinagtulungang bugbugin ng mga tauhan ni Don Gismundo si Daniel. Bigla ang naramdamang galit ni Rosana nang makitang pinagtutulungang sipain ang nakahandusay sa lupa na kaibigan. Habang sinasalag nito ng kamay ang mga paa at suntok na bumabanat sa kanya. Sinasabi kong huwag ninyo akong pipilitin eh. Patakbong nilapitan ni Rosana ang mga lalaking patuloy na bumubugbog sa kaibigan. Hindi niya maintindihan kung paano niyang nagamit ang paa para patalsikin ang mga tauhan ni Don Gismundo. Tigi-isang sipa sa muka ang pinakawalan ng dalaga laban sa mga ito, na ikinagulat naman ni na Lola Esther at Don Gismundo. Sa isang kisat mata ay napatumba niya lahat ang kalaban sa lupa. Hindi makabangon at namimilipit sa sakit ng panga. Dala ng matinding galit ni Don Gismundo, sumenyas pa ito sa iba pang mga tauhan itong nakatayo sa paligid nila. Mga inutil! Ano tinitingin-tingin niyo dyan? Pigilan niyo ang babaeng yon! Bigyan niyo ng leksyon! Patunayan niyong hindi ako nagkamali sa pagbabayad sa inyo! Mga walang silbi! Sabay-sabay na umatake ang mga ito sa dalaga para hawakan siya sa tigkabila ang braso. Pero nagulat ang mga ito nang walang kahirap-hirap na dumulas lang ang mga kamay nila sa braso ng dalaga. At kitang-kita niyang bumabalot ang kulay berdeng liwanag sa buong katawan niya. Nang makabawi sa pagkakabigla, ay para siyang palos na kumilos. Nagpasirko-sirko siya sa ere para atakihin ang mga tauhan ni Don Gismundo.
Bumagsak ang mga ito sa lupa ng walang malay. Ang iba namang tinamaan ng sipa ng dalaga ay putok ang mga nguso na namimilipit sa sakit ng katawan. Halos magwala si Don Gesmundo nang dahil sa galit. Mga inutil talaga kayo! Mga wala silbi! Isang babae lang pala ang katapat ninyo! Simula ngayong araw na to, sesante na kayong lahat! Sayang lamang ang ibinabayad ko sa inyo, mga lintik! Tandaan mo ito, Rosana. Lalong-lalo ka na, Daniel. Hindi pa tayo tapos. Pagbabayaran nyo ang pagkawala ng anak ko! Galit na umalis ng bakuran si Don Gesmundo. Kasunod ang mga tauhan nitong paika-ika sa paglalakad. Nakita niyang inalalayang tumayo ni Lola Esther ang sugatang si Daniel. Bakas sa mukha ng dalawa ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Alam niya na hindi magtatagal ay malalaman na nila Lola Esther at Daniel ang sikreto niya kung paanong naging malapalos ang galaw niya. Kasunod ng pagkawala rin ng liwanag na bumabalot sa katawan niya ang pagpasok nila sa loob ng kanilang kubo. Daniel, umupo ka muna dito sa bangko. Gagamutin ko muna ang sugat mo. Pansamantala ay dito ka muna sa bahay tumira. Paniguradong babalik si Don Gesmundo para saktan ka. Sa nakita kong galit sa mga mata niya ay hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa ginawa ni Rosana. Ikaw naman, Rosana, marami ka dapat na ipaliwanag sa akin. Ikuha mo muna ako ng malinis na plangganang may tubig para malinisan ang sugat ng kaibigan mo. Kaagad na tinungo ni Rosana ang kusina para sundin ang iniutos ng matanda sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali na maihanda niya ang mga gamit, bumalik siya sa kinaroroonan ng kaibigan. Umaagos pa ang dugo sa pumutok nitong kilay at labi. Pagkalipas ng 5 minuto ay natapos na ang paglilinis sa mga sugat ni Daniel. Nakatulog ang kaibigan dahil sa pananakit ng katawan nito. Hinila siya ng matanda papunta sa kanyang silid. Pagkatapos ay isinara nito ng mabuti ang pinto. Gusto kong magsabi ka ng totoo, Rosana. Ikaw ba ang nakakuha sa mutya ng palos? Ho? Hindi mo ako maloloko. Alam kong hawak mo ang mutya ng palos dahil sa kulay berdeng liwanag na nakita ko sa buo mong katawan. At hindi mo rin magagawa ang maliksing pagkilos na yon kung walang kapangyarihang nananalaytay sa ugat mo. Patawarin niyo po ako kung nagsinungaling ako sa inyo, Lola. Hindi ko po sinasadyang malunok ang batong nakuha ko sa tiyan ng palos. Nagulat na lamang po ako sa kakaibang nangyayari sa aking katawan, pati na po ang magaan kong pakiramdam kanina. Hindi mo dapat ipinakita kay Gesmundo ang kakayahan mo kanina. Masyadong delikado ang ginawa mo. Hindi natin alam kung sino ang totoong kalaban. Malalaman ng kalaban mo na nasa iyo ang mutya. Manganganib ang buhay mo at babawiin nila ang mutyang nasa katawan mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Kapag ang mutya ay nasa loob ng katawan mo, para makuha ay kailangan nilang wakwakin ang tiyan mo. Paano kung napanood ka pala ng pinuno ng mga bakurol at sa mga sandaling ito pinag-iisipan ka na nilang patayin? Bumundol ang kaba sa dibdib ni Rosana nang marinig ang mga sinabi ni Lola Esther. Pero hindi rin naman niya kaya. Napabayaan na lamang ang kanyang kaibigan habang binubugbog ito. Kaya nagawa niya ang bagay na yon. Wala siyang pinagsisisihan dahil nailigtas niya si Daniel. Paano niyo po pala nakita ang liwanag sa aking katawan? Albularia, ikaw at aswang lamang ang may kakayahang makakita sa liwanag na taglay ng isang mutya. Kaya nasa panganib ka, Apo. Wala naman po sigurong nakakita sa ginawa ko, Lola, sa liwanag na nakita ninyo sa katawan ko. Pero may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Sa palagay mo, pagkatapos mong pabagsakin ang mga tauhan ni Don Gesmundo, hindi ka nila pag-uusapan, hindi ka nila pasisikatin sa husay mo pagdating sa pakikipaglaban. Lalo pa ngayong galit na galit sa'yo si Gesmundo. Baka nga kapag nagkwento sila sa mga tao dagdagan pa nila ang istorya para tuluyan kang masira sa paningin ng iba. May punto si Lola Esther sa mga sinabi nito, kaya't nahulog siya
sa malalim na pag-iisip. Madadamay ang kaibigan niya, pati na si Lola Esther. May posibilidad na gamitin ang mga ito laban sa kanya. Maya-maya pa ay may biglang sumagi sa isip niya, ang anak ni Don Gesmundo na si Gloria. Bigla siyang nag-alala para sa babae, lalo pa at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahahanap ng ama. Kailangan ko po munang pumunta sa bayan, Lola. Baka po kasi may nakakita kay Gloria. Kailangan ko siyang mahanap para tigilan na po ni Don Gesmundo si Daniel. Pero Rosana, Gagawin ko po ito para malinis ang pangalan namin ni Daniel kay Don Gesmundo. Wala kaming kasalanan sa pagkawala ni Gloria. At kapag may nangyaring masama sa anak niya, manganganib din po kami, Lola. Hindi alam ni Rosana na narinig pala ni Daniel ang lahat ng mga pinag-usapan nila ng matanda. Akala nila ay natutulog na ang kaibigan, kaya nang bigla nitong buksan ang pinto sa kanyang silid, sabay pa sila ni Lola Esther na nagulat sa biglang pagsalita ni Daniel. Sasama ako, Rosana. Pareho nating lilinisin ang pangalan natin. At kahit na anong mangyari, patutunayan natin sa kanila na wala talaga tayong kasalanan sa pagkawala ni Gloria. kung narinig mo naman pala ang lahat ng mga pinag-usapan namin, sige, samahan mo si Rosana. Pero wag na wag kayong magpapaabot ng dilim sa daan. Umuwi agad kayo. Teka, Daniel, kaya mo na bang maglakad? Hindi na ba masakit ang katawan mo? Okay na. Ayos na ang pakiramdam ko, Rosana. Kahit may konting sakit pipilitin ko sumama sa'yo. Hindi naman kita matitiis na ikaw lang ang mag-isang gagawa ng paraan para malinis ang pangalan natin. Nakakahiya nga ang kapalpakan ko kanina. Ikaw pa nagligtas sa akin, biruin mo ako ang lalaki. Tapos ililigtas ako ng isang babae. Pambihira. Saan ba kasi napunta si Gloria? Kahit kailan talaga pasaway ang babaeng yun . Maaaring sa bahay ng mga kaibigan niya siya nagpunta. Baka nagpalipas lang ng sama ng loob. Kaya nga uulitin ko sa iyo, Daniel. Kahit ayaw mo sa isang babae, huwag kang masyadong masakit magsalita. Oo nga po. Alam ko naman po nagkamali din po ako . O sige na, umalis na kayo. Basta ang ibiniling ko sa inyo, ha? Huwag na huwag kayong magpapagabi sa daan. Kahit wala kayong makuhang impormasyon tungkol kay Gloria, kailangan ninyong umuwi. Opo, Lola. Pagkatapos magpalit ng damit ang magkaibigan, ay sinimulan na nilang maglakad papunta sa bayan. Ngunit pagdating nila sa gitnang kakahuyan, ay bigla silang napatigil sa paglalakad dahil nadaanan nila ang umpukan ng mga taong nagkakagulo. Narinig nilang may isang babae na naman ang nabiktima ng aswang. Halos hindi sila makahinga sa matinding pag-aalala na baka si Gloria na ang nakahandusay sa damuhan. Magkasabay na napatakbo sina Daniel at Rosana sa kinaroroonan ng mga kumpulan ng tao. Tumambad sa kanilang paningin ang nagkalat na laman loob ng tao sa damuhan. Halos hindi makilala ang babae dahil nawasak ang mukha nito, pero sigurado silang hindi yun si Gloria. Nang matiyak na hindi ito ang babaeng hinahanap nila, napaatras ng hakbang si Rosana at hindi sinasadyang naapakan niya ang paa ng isang ginang. Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang... Nang makita ni Rosana ang mukha ng babae, napaawang ang kanyang bibig nang makilala ito. Si Aling Amalia ang nasa harapan niya. Natulala rin ito nang makita siya, ang kanyang ina na matagal nang hindi nakikita. Ngayon ay nasa harapan na niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Sobra siyang nasabik sa kanyang ina na kahit iniwan siya nito, kahit kailan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina. Pero nagulat siya nang mabilis nitong binawi ang kamay na hawak niya. Umatras itong bakas ang galit sa mga mata. Wala siyang natatandaang masamang ginawa rito para iwasan siya ng ganon. Siya pa nga ang dapat na magalit dahil sa pag-aabandona nito sa kanya. Bakit po, Nay? Kailan pa po kayo nakabalik? Binibisita niyo po ba ako? Umatras si Aling Amalia na parang umiiwas sa kanya. Nang mga sandaling yon ay para nang magigiba ang kanyang dibdib dahil sa sakit
Para siyang unti-unting pinapatay, lalo na nang makita niya sa mga mata nito na kahit katiting na pagkasabik para sa kanya ay hindi niya nakita dito. Hindi niya namalayang pumatak na pala ang mga luha niya sa mga mata. Bigla itong nagsalita. Matagal na raw nitong kinalimutan ang tungkol sa kanya. Hindi naman daw ito umalis at sinabi nitong kaya nasa gubat ang kanyang ina ay dahil hinahanap din ito ang nawawalang anak. Parang kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib ang naging pahayag ng kanyang ina. Kaya hindi niya na nakayanan ang sakit at sama ng loob. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa harapan nito. Naramdaman niyang humabol si Daniel sa kanya. Sandali, Rosana! Hintayin mo ako! Sandali, huwag kang tumakbo! Walang pakialam ang dalaga kung saan man siya makarating. Basta ang gusto niya ay ang makaalis sa lugar na yon. Pagsapit niya sa gitnang kagubatan, ay saka lamang siya tumigil sa pagtakbo. Sakto yon sa tapat ng abandonadong palaisdaan. Pagdating niya pa lang sa lugar, ay napansin niya ang kakaibang paggalaw ng mga isda sa tubig. Kasunod ang kulay berdeng liwanag na nanggagaling sa loob. Parang nararamdaman ng mga ito ang presensya ng may hawak ng mutya. Pansamantalang nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang ina. Habang nakatayo siya sa gilid nun, ay dumating naman si Daniel. Habol pa nga ang sarili nitong hininga. Grabe ka naman! Ang bilis mo naman tumakbo! Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa bilis mo eh. Para na ako mauubusan ng hininga sa paghabol sa'yo. Teka, bakit parang ang dami naman yatang isda sa tubig na yan? Hindi isda, Daniel, kundi mga bakurol na nakatira sa lugar na yan. Ano? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Rosana. Hindi ka nakakatuwa ah. Alam ni Rosana ang nilalang na nagtatago sa tubig ng palaisdaan dahil sa kanyang pakiramdam. Mainit ang singaw ng kanyang katawan, pati na ang liwanag na lumalabas mula sa tubig ng palaisdaan. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang nilalang na dahan-dahang kumakampay paahon sa tubig. Halos manlaki ang mga mata ni Daniel nang lumukso ang nilalang diretso sa kinatatayuan ni Rosana. Agad nitong inatake ang dalaga, pero mabilis naman na nakailag si Rosana. Nahawakan niya kagad si Daniel papalayo rito. Ang akala pa nga nila ay isang nilalang lang ang nakatira sa putikang may tubig. Lumitaw pa ang 3 pang aswang na agad na umatake sa kinaroroonan nila. Ang isa naman ay kay Daniel na walang nagawa kundi ang lumaban gamit ang sariling kamao. Isang pagkakamali na nagpakita kayo sa akin. Diyan pala kayo nakatira, ha? At kahit may sikat ang araw, umaatake kayong mga halimaw kayo! Sinalubong ni Rosana ang papasugod na mga aswang gamit ang kanyang sipa. Ay tinamaan niya sa muka ang unang aswang na nakalapit sa kanyang kinatatayuan. Pero dahil 3 ang kalaban niya, ay hindi niya nakayanang ilagan ang ibang mga pag-atake nito. Tinamaan siya ng kalmot sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo sa kanyang sugat na lalong nagpaulol sa mga ito dahil sa amoy ng kanyang dugo. Habang abala siya sa pakikipaglaban, ay napailaliman naman si Daniel ng mga bakurol habang nakikipagpambuno sa 2 aswang na umatake rito. Daniel, sipain mo sila sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Sa palagay ko, naroon ang kahinaan nila. Grabe! Ang lakas nila, Rosana! Aray! Mga halimaw kayo! Umalis kayo sa katawan ko! Iwinasiwas ni Rosana ang kanyang braso para matanggal ang mga kamay ng aswang sa kamay niya. Malapalos sa dulas na hindi nagtagumpay ang mga ito para masugatan siya sa leeg. Kasabay ng paglayo ng mga ito sa katawan niya, ay umikot siya at sinipa ang mga kalaban sa muka. Kasunod, ang malalakas na suntok na dumapo naman sa masiselang bahagi ng katawan ng mga ito. Wala ngang iniwan sa tambaluslos ang itsura ng mga bakurol. Kaya ginawa niya ang lahat para matalo ang mga ito, pero hindi niya inaasahang humahaba rin pala ang dila ng aswang na bakurol. Napuluputan siya ng dila nito sa kanyang leeg, habang ang isa pang aswang ay nakapalupot ang dila sa kanyang braso.
Sabay hila sa kanya ng mga ito para dalhin siya sa ilalim ng tubig. Nang biglang dumating ang kanyang tagapagligtas, nakasuot ito ng salakot na gawa sa abaka at hawak ang isang tungkod na sandata na dati niyang nakitang dala nito. Wala rin itong kahirap-hirap na nakipaglaban sa mga aswang na handang sumugod sa kanila. Inuna nitong tulungan ang nakahigang si Daniel. Gamit ang tungkod ay pinaghahampas nito ang mga aswang na patuloy na kumakagat sa katawan ni Daniel. Bagsak ang mga halimaw sa lupa habang nagkikikisay na bumubula ang bibig. Saka ito bumaling sa kinaroroonan ni Rosana. Pinagpapalo nito ang mga dilang pumipigil sa katawan ng dalaga. Gamitin mo ang buong lakas mo, Rosana, para makawala ka sa kanilang dila. Nararamdaman nila ang mutya na nasa katawan mo. Kahit hindi nakikita ni Rosana ang mukha ng nilalang na nagligtas sa kanya, ay hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang boses nito. Maging si Daniel ay napatayo sa kinahihigian at titig na titig sa nagsasalita. Hala, tama ba ang narinig ko? Lola Esther, kayo yan? Ikaw yung nagligtas sa amin ni Rosana? Walang duda, si Lola Esther ang nagligtas sa atin kagabi. Dahan-dahang tinanggal ni Lola Esther ang suot nitong salakot at ibinigay nito ang hawak na tungkod kay Rosana. Habang si Daniel ay buong paghanga na nakatingin sa mukha ng matanda. Kaya lang ay biglang may nagsalita. Isang nilalang nakakaahon lamang sa palaisdaan. Kung ganon, ikaw pala ang madalas na kumakalaban sa amin. Isang matandang inutil na pumatay sa aking mga tauhan. Pues ito na ang katapusan ninyo. Hindi ako makakapayag na mabuhay pa kayo! Simulan mo nang magdasal, halimaw ka! Ngayon ko lamang nalaman na nakakapagsalita pala ang mga bakurol. Isang kampo ng kadilimang nanggugulo sa aming baryo! Ikaw ang unang nanggulo sa tirahan namin. Pinakialaman mo ang aming pag-aari, kaya ibalik mo sa akin ang mutya. Wala kayong pag-aari. Ang dapat sa inyo, mamatay! Unang sumugod si Rosana. Nagpasirko-sirko siya sa ere habang mahigpit niyang kapit ang tungkod. Bawat paghampas niya sa kalaban ay mabilis din itong naiilagan. Nakakaganti ito ng kalmot sa kanya. Pero dahil sa madulas niyang pangangatawan, hindi yun tumatalab sa kanyang balat. Wari dumudulas lamang ito. Sa unang paghampas niya ng tungkod, ay tinamaan naman ito sa leeg. Bumagsak ang halimaw pasadsad sa lupa, habang nagkikikisay na parang nakukuryente. Kitang-kita pa niya ang paggapang ng tila maliit na baga sa balat ng aswang. Ngunit bigla siyang nagtaka nang makita niyang bigla itong gumapang papalapit sa palaisdaan. Huwag mo siyang hahayaang makabalik sa tirahan niya. Magkakaroon lamang siya ng pagkakataon para magpagaling ng sugat niya. Bilisan mo, Rosana. Hampasin mo ng tungkod ang katawan niya. Hindi na naabutan pa ni Rosana ang aswang dahil nakabalik na ito sa tubig. Buong panghihinayang na napaluhod siya sa lupa. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon, kaya hindi niya kagad ito napigilan. Nilingon ng dalaga si Daniel na nakikipagpambuno pa rin sa natitirang mga bakurol. Mabilis siyang tumayo at hinampas niya ng tungkod ng aswang na nakadagan sa kaibigan. Bumagsak pasadsad ang aswang na nakakapit kay Daniel. Nilapitan niya ito habang umaangil na parang asong galit. Ubod lakas niyang tinumbok ng tungkod ang tiyan nito, pati na ang ulo ng bakurol. Nakita niya ang liwanag sa buong katawan nito na unti-unting sumusunog sa balat ng halimaw. Hanggang sa matunaw ito at naging isang kulay itim na malapot na likido. Habol ang hiningang napaupo siya sa batong nakausli sa lupa habang pinagmamasdan ang nakakalat na mga likido sa lupa. Ngayong alam na natin kung saan sila nakatira, madali na natin silang mapapatay. Nakakalungkot lang dahil hindi natin nahanap si Gloria. Baka patay na rin siya. Hindi sila nananatili sa tubig, Rosana.
Umaahon din sila sa putikan kapag sumasapit ang gabi. At kung mataas naman ang sikat ng araw, nagtatago sila sa tubig na yan. Naramdaman lang nila ang presensya ng mutya kaya bigla silang umahon. Kala ko po nagbibiro lang po si Rosana kanina eh. Yung pala, nararamdaman din nila kapag malapit na sa kanila may tangan ng mutya. Pero Lola, grabe. Hindi talaga ako makapaniwalang ikaw po pala ang taong madalas na napapabalitang nagliligtas sa mga tao laban sa aswang. Matagal na po kayong laman ng usap-usapan. Pero wala po akong kalam-alam na matagal ko na po pala kayong nakakasama. Paano nyo nga po pala nalamang nasa panganib kami, Lola? Bago ka lang sa mutya, kaya sinundan kita. Ang totoo, katulad mo, taglay ko rin ang mutya ng palos. Kaya sa una pa lang ay alam ko nang nalunok mo ang bato ng mutya. Kaya lang, matanda na ako at hindi na kasing bilis tulad ng dati. Kaya malaking bagay na rin yon na nakakuha ka ng mutya ng palos. May makakatulong na ako laban sa mga aswang. Maiba po tayo ng usapan, Lola. Alam niyo po bang naririto si Nanay? Nagkita kami at umiwas siya sa akin. Bakit, Lola? Anong naging kasalanan ko para layuan niya ako ng ganun? Pakiramdam ko po may nagawa akong kasalanan. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo at sa bahay na lang natin pag-usapan ang tungkol sa iyong ina. Pero, paano po si Gloria? Sa palagay ko may nangyaring masama sa kanya. Nakakalungkot man pero yun ang katotohanan. Tanggapin na lamang natin ang kanyang kapalaran. Tara na, kailangan nating umalis dito dahil malakas ang mga aswang kapag nanggagaling sila sa kanilang tirahan. Saka panahon na para malaman mo, Rosana, ang tungkol sa totoong dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang mo. Hindi ko naman ito pwedeng itago sa iyo ng matagal. Sinulyapan muna ni Rosana ang lumang palaisdaan bago siya sumunod sa naglalakad na matanda. Hawak pa rin ang tungkod na tinahak nila ang kakahuyan pauwi sa kanilang bahay. Dumaan muna si Daniel sa bahay nito para kumuha ng ilang mga gamit. Pagkaraan lamang ng ilang minutong paglalakad ay narating na nila ang kanilang bahay. Pero nagulat sila nang datnan nila roon ang mga tauhan ni Don Gesmundo. Sinusunog ng mga ito ang kanilang bahay. Kahit masasakit ang katawan ni Rosana at Lola Esther, sabay nilang sinugod ang mga lalaking nakatayo sa harapan ng kanilang kubo. Pinagpapalo nila ito ng tungkod hanggang sa mabitiwan ng mga ito ang posporo at galon na may laman na gasolina. Habang si Daniel naman ay abala sa pag-apula sa lumalagablab na apoy gamit ang mga tubig na naipon sa drum. Mga walang ya kayo! Mamatay kayong lahat! Isang malakas na hampas ng tungkod sa kamay ng lalaking nakatayo sa harapan ng kanilang bahay ang ginawa ng dalaga. Hawak pa nito ang posporo na ginamit sa pagsindi para sunugin ang kanilang tirahan. Tinamaan ang lalaki sa likod at bumagsak ito sa lupa. Nabaling sa kanya ang atensyon ng mga kasamahan nito at isa-isang sumugod kay Rosana. Iwinasiwas niya ang tungkod at pinagpapapalo niya ang mga tuhod ng mga lalaki. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang sumisigaw dahil sa labis na sakit. Natigilan lang sila sa kanilang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Don Gesmundo nang dumating ang matanda kasama ang kanyang ina. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa muka ni Lola Esther at sa muka ni Aling Amalia na kanyang ina. Nay, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama ninyo ang lalaking yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo, Rosana? Asawa ko si Amalia. At hindi lang basta asawa, kundi legal kong asawa bago siya itinana ng ama mo. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka! Lola, anong nangyayari? Magsalita po kayo! Malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Don Gesmundo nang makita nito ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga narinig. Ang hindi pagsagot sa kanya ni Lola Esther ay nangangahulugang totoo ang kanyang narinig.
Pangalawang asawa lang ang kanyang ama, isang katotohanang nagpagulo sa pag-asa ni Rosana na muli niyang makakasama ang kanyang ina. Kung sinasabi niyo lang yan, Don Gismundo, para makaganti sa kaibigan ko, itigil niyo na yan. Mas masakit pa ito sa sugat na nilikha ng mga aswang na umatake sa kanya kanina. Kaya kung pwede lang, tama na. Lalo ka na, Aling Amalia. Ang kapal ng mukha niyo magpakita kay Rosana. At kayo pang nagalit sa kanya. Kayo ang nagkulang, hindi si Rosana. At bakit hindi siya magagalit, ha, Daniel? Nawawala si Gloria na anak namin. At yun ang dahilan kung bakit galit na galit si Amalia sa inyo. Tama na. Hindi dapat sa ganitong paraan malaman ng apo ko ang buong katotohanan. Plano mo ito, Gismundo, para mas lalong sumama ang tingin ni Amalia sa kanyang pangalawang pamilya. Hindi ka pa ba masaya? Nagtagumpay ka na. Nabawi mo na siya. Hindi ka pa nasiyahan. Ipinasunog mo pa ang bahay ko. Si Aling Amalia ang sumagot. Halos maluwa-luwa itong nagsalita habang nakatingin sa mga mata ni Rosana. Sinalubong niya ng matalim na titig ang paningin ng kanyang ina. Wala siyang kasalanan at hindi siya makapapayag na ganito ang pagtrato sa kanya ni Aling Amalia na matagal nang umabandona sa kanya. Para lang bumalik sa dati nitong pamilya. Sinabi nitong ibalik niya si Gloria. Ituro nila ni Daniel kung nasaan ang anak nito. Hindi man lang inisip ni Aling Amalia na bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo, Aling Amalia. Simula ngayon, hindi na kita tatawaging nanay. Wala na rin akong ina. Kung gusto ninyong mahanap si Gloria, gamitin ninyo ang pera ninyo. Ipahanap ninyo sa mga pulis. Mayaman kayo, di ba? Huwag ninyo ipagpilitang alam namin kung nasaan si Gloria. Kapatid mo siya. Kahit alam mong kadugo mo siya, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? O baka naman, sadyang itinatago niyo lang sa akin ang anak ko? Aba, teka lang. Ano ba mapapala namin ni Rosana kung itatago namin sa inyo si Gloria? Sa putok pa lang niya sa kilikili, hindi na kami makakatagal eh. Gamitin niyo naman ang isip niyo. Yung may kabuluhan sana. Tara na nga, Lola. Rosana, dun muna tayo sa bahay tumira. Walang aalis sa inyo hanggat hindi niyo nilalabas ang anak ko. Sumenyas ito sa mga tauhan nito na naghihintay lang sa hudyat ng kamay ni Don Gismundo. Tinangka ng mga ito na hawakan sila sa tigkabila ang mga braso. Pero lumaban si Rosana. Ganon din sila Lola Esther at Daniel na nakipagsuntukan na rin sa mga lalaking sumugod sa kanila. Hindi nila mahawak-hawakan sa braso si Lola Esther. Dumudulas lang ang mga kamay nito sa balat ng matanda. Malakas pa rin ang epekto ng sipa at suntok ng matanda sa katawan ng mga kalaban. Habang nakikipagpambuno sina Daniel at Lola Esther, ay nakatingin lang si Rosana sa kanyang ina. Pinapanood lang nito kung ano ang ginagawa sa kanya ng mga tauhan ng asawa nito. Dala ng matinding galit, ipinakita niya kay Aling Amalia kung paano niyang binali ang mga buto ng dalawang lalaking may hawak sa kanya. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Pero natigilan sila nang bigla silang nakarinig ng malakas na tunog na parang atungal ng isang baka. Kasunod, ang paglitaw ng mga bakurol sa kanilang harapan. Wala nang nagawa ang mga tauhan ni Don Gismundo nang isa-isang pinagkakagat ng mga ito sa leeg ang mga lalaki. Hindi agad nakagalaw si Rosana nang mula sa kanyang kinatatayuan ay winakwak ng bakurol ang tiyan ng lalaking may pigil sa kanyang braso. Parang mga galit at gutom na nilapa ng mga aswang ang mga tauhan ng matanda sa harap nila. Anong ginagawa nyo? Bakit ang mga tauhan ko pinapatay nyo? Mga halimaw talaga kayo! Mas lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang unti-unting nagbago ang anyo ni Don Gismundo. Dahan-dahang lumaki ang bunganga nito na nagpalitaw sa malapating nitong mga ngipin. Wala siyang ibang inisip kundi ang kaligtasan ng kanyang ina. Gamit ang kanyang tungkod ay malakas niyang hinampas ang mukha ni Don Gismundo habang hindi pa ito tuluyang nagiging isang bakurol. Hindi siya makapaniwalang aswang din ang matanda
Mabilis niyang hinila si Aling Amalia sa kamay habang natutulala ito sa mga nangyayari. Daniel, dalin mo si nanay sa bahay mo. Ligtas siya ron. Ako nang bahala rito. Oo, sige Rosana. Pero paano kayo ni Lola? Lalabanan namin sila. Kayo lang ang inaalala namin. Sige na, Daniel. Isama mo si nanay. Tumakas na kayo. Akma na sanang aalis sina Daniel at Aling Amalia nang bigla itong tumalsik sa kinatatayuan at naiwang natitigilan ang kanyang ina. Pasadsad na bumagsak sa lupa si Daniel dahil binangga ito ng isang malaking bakurol. Kakaiba ang nilalang na nasa harapan nila dahil hindi malaki ang masailang bahagi ng katawan nito, kundi isang malaking bibig na may matatalas na ngipin ang nasa tiyan nito. Kapansin-pansin ang malalaki nitong mga pangil na lalong nagpalito kay Rosana, kasabay ang isang pamilyar na amoy na sumama sa simoy ng hangin. Si Daniel ang unang nakaalam kung anong klaseng amoy ang sumingaw sa katawan ng aswang. Anak ng pampihirang buhay to. Hindi pa man magaling ang sugat ko, dinagdagan mo na naman. Isa lang ang sigurado ko. Natagpuan na natin si Gloria, Rosana. Ang walang niyang babaeng yon. Isa palang bakurol. Sinasabi ko na nga ba at duda ako sa mga babaeng binibiktima mong halimaw ka. Tama ka, Daniel. Si Gloria nga ang halimaw na yan. Dahil sa malakas niyang putok sa kilikili. Likas na pala sa kanya ang amoy niya dahil isa siyang aswang. Kahit kapatid pa kita, hindi ko mapapalampas ang pagiging halimaw mo. Katapusan mo na! Ang nakangising halimaw ang agad na hinarap ni Rosana, habang ang aswang naman na si Don Gismundo ay si Lola Esther ang kumalaban. Si Daniel naman na nakatayo ay mabilis na hinila si Aling Amalia papalayo sa mga naglalaban. Nakikiusap ang kanyang ina na huwag silang magpapatayang magkapatid, pero malakas din ang kutob ni Rosana na hindi niya kapatid si Gloria dahil nga sa aswang ito. Halos nagmistulang usok ang alikabok ng lupa dahil sa mga nilalang na naglalaban sa harap ng nasusunog na bahay. At dahil mataas ang presensya ng araw, nakaramdam ng panghihina si Gloria nang tamaan ito ng tungkod sa likod. Inulit ni Rosana ang pagpalo sa kalaban. Tinamaan ito sa binti na tuluyang nagpalugmok sa lupa ng aswang na si Gloria. Hindi ako basta makakapayag na basta na lamang ninyo kung matatalo. Isasama ko sa hukay si Daniel nang hindi mo siya mapakinabangan, Rosana. Hindi ka magtatagumpay, ate. Alam kong alam mo ang tungkol sa akin at kung ano ang relasyon ko sa iyong ina. Pero mas pinili mong saktan ako dahil sa pagmamahal mo kay Daniel. Hindi yan ang dahilan, kundi ang pakikialam mo sa mutyang pag-aari ko. Nabigla si Rosana nang biglang lumabas ang mahaba nitong dila at pumulupot yon sa leeg niya. Gumuhit ang sakit na mas lalong humigpit pa sa pagkakasakal ng dila nito sa leeg niya. Naramdaman ni Rosana ang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Napaso si Gloria sa init ng balat ni Rosana. Kaya naman, nakabitiw ito. Saktong pagsirko niya sa ere, gumuhit ang kulay berdeng liwanag sa kanyang tungkod. Sa kanya ito muling ipinalo sa ulo ni Gloria. Umusok ang balat nito. Gumapang yon sa buo nitong katawan. Huli na para matauhan si Rosana sa kanyang nagawang pagkakamali. Unti-unting nilamon ng malaasidong likido ang katawan ni Gloria. Nakita yon ng kanyang ina, kaya naman pasugod itong tumakbo sa natunaw na katawan ni Gloria. Humawak ito sa malapot na basa sa lupa at dinala sa dibdib habang umiiyak. Hindi ito pinansin ni Rosana kahit masakit din sa kanya ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa halip, nilapitan ng dalaga si Don Gismundo na nakikipagpambuno pa rin kay Lola Esther. Malakas niyang tinumbok ng tungkod ang likod nito at pinalo ang maselang bahagi ng katawan nito. Bumagsak sa lupa si Don Gismundo habang namimilipit sa sakit at katulad ng nangyari sa anak nitong si Gloria. Natunaw ang katawan nito at naging isang kulay itim na malapot na likido. Ganon din ang mga tauhan nito.
Tumayo si Aling Amalia at sinampal si Rosana dahil sa galit nito sa ginawa ng dalaga. Sinabi nitong wala siyang kwentang kapatid at anak. Kaya naman, napalapit sa kanila si Lola Esther. Hindi mo totoong anak si Gloria. Kung noon pa lang sana nalaman ko ang tungkol sa mag-ama na yon, matagal na sana kitang binawi. Bago namatay ang asawa mong si Sergio, ibinili niyang bawiin ka. Sinabi niya sa akin na hindi mo anak si Gloria dahil nadiskubre niyang aswang ang mag-ama. Ginamit ka lang ni Gesmundo para hindi sila paghinala ang mga aswang na bakurol. Lola, hindi ako makapaniwalang patay na ang aking ama. Akala ko po ang sabi ninyo may kanya-kanya na silang pamilya. Patawarin mo ako, Apo. Kailangan kong gawin yon para hindi ka magtanong sa akin at tuluyang ibaon sa limot ang lahat. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Ang tadhana na mismo ang nagbigay dahilan para malaman mo ang buong katotohanan. Diyos ko, Lola Esther. Ako po nahihilo sa mga nalalaman ko sa inyo eh. Akala ko po sa pelikula lang ito nangyayari o di kaya sa drama sa radyo. Pabihira kayo, Lola. Ang dami niyo pong lihim sa kaibigan ko ah. Pasensya na, wala na akong ibang naisip na paraan kung paano ko mailalayo sa gulo si Rosana. Pero talagang nangyari pa na lumipat sa kanya ang mutya ng palos. Habang nabubuhay ako, Lola, hindi na ba mawawala ang mutya sa loob ng katawan ko? Oo, kusa siyang dumidikit sa loob ng bituka mo. Hindi rin yan basta-bastang matatanggal ng siyensya dahil hindi yan nakikita sa kahit na anong teknolohiyang gagamitin ng mga doktor. Ikaw na talaga ang magtataglay niyan. Dahil na rin sa mga narinig ni Aling Amalia sa katotohanan, ay humingi ito ng tawad kay Rosana. Maigpit na nagyakap ang mag-ina. Matapos na patawarin ito ni Rosana, muli nilang pinagmasdan ang bahay na tuluyan ng naaabo dahil sa sunog. Saka umalis sa lugar na yon, papunta sa bahay ni Daniel. Walang nakaalam sa totoong nangyari sa bahay ni na Lola Esther at Rosana. Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa biglaang pagkawala ng mag-ama. Ang kumakalat na balita ay kasamang napaslang sina Don Gesmundo at Gloria ng mga aswang. At para hindi na maghasik pa ng lagim ang mga bakurol, pinatakluban ni Aling Amalia ang lumang palaisdaan ng lupa upang hindi na ito matirhan ng mga bakurol. Kasabay ng paglaho ng pinakamayamang angkan sa baryo ng Panagsay, ang paglaho rin ng mga aswang na bakurol. Bumalik sa dating katahimikan ang lugar at natigil ang sunod-sunod na pagkawala ng mga dalaga sa baryo. Ang natira na lamang sa istorya ng mga tao ay ang madalas na paglitaw ng dalagang may tangan ng mutya ng palos. Gumagala sa gabi para mapanatiling ligtas ang mga tao sa baryo ng Panagsay.